November 22, 2018, Thanksgiving Day, sa maliit na bayang bundok ng Woodland Park, Colorado, isang babae ang biglang naglaho ng walang babala. Nakuhanan sa surveillance footage mula sa lokal na tindahang Safeway ang kanyang paglalakad ng mahinahon sa pagitan ng mga estante kasama ang kanyang 1-year-old na anak na babae. Ang kanyang pangalan ay Kelsey Bereth at ang nagsimula bilang isang kaso ng nawawalang tao ay mauuwi sa isa sa pinakanakagugulat na krimeng naranasan ng komunidad. Si Kelsey Bereth ay 29 years old, isang profesional na piloto at flight instructor at isang mapagmahal na ina. Mag-isa siyang naninirahan kasama ang kanyang anak na si Kay sa isang simpleng townhouse sa Woodland Park. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Kelsey ay responsable, organisado, at lubos na nakatuon sa kanyang karera at sa kanyang anak. Ang aviation ay hindi lamang trabaho para sa kanya, ito ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang industriyang kulang pa rin ang representasyon ng kababaihan, nakamit ni Kelsey ang respeto sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon. Napakahalaga ng pamilya sa kanyang buhay. Halos araw-araw siyang nakikipag-usap sa kanyang ina na si Cheryl Bereth. Siya ay maaasahan, pare-pareho, at predictable sa pinakamabuting kahulugan ng salita. Hindi si Kelsey ang uri ng taong basta nawawala ng walang paliwanag at hinding-hindi niya iiwan ang kanyang anak. Si Kelsey ay naka-engage kay Patrick Frazee, isang 32 years old na cattle rancher na nakatira sa Florissant, Colorado, mga 45 minutes mula sa kanyang bahay. Nakatira si Patrick sa 35-acre ranch ng kanyang ina kung saan siya nagsasanay ng mga cattle dogs at nag-aalaga ng mga kabayo at asno. Sa paningin ng iba, siya ay tahimik at masipag na sumasalamin sa imahe ng isang cowboy mula sa kanayunan ng Colorado. Nagkakilala ang dalawa online noong year 2016 at mabilis na naging close. October 2017, isinilang ni Kelsey ang kanilang anak na babae. Sa kabila ng kanilang engagement at pagkakaroon ng anak, hindi sila kailanman nagsama sa iisang bahay. Nanatili si Patrick sa ranso kasama ang kanyang ina, habang si Kelsey ay patuloy na mag-isang nagpalaki sa kanilang anak sa Woodland Park. Sa paglipas ng panahon, ang distansya sa pagitan nila ay naging higit pa sa pisikal. Ayon sa mga kaibigan, nais ni Kelsey ng stability. Gusto niya ng sariling tahanan para sa kanya at sa kanyang anak, kalayaan mula sa ina ni Patrick, at malinaw na direksyon patungo sa kasal. Si Patrick naman ay nais ng kontrol. Iginiit niya na lumipat si Kelsey sa ranso sa ilalim ng kanyang mga kondisyon. Tumutol si Kelsey at ang kanilang relasyon ay tila napako sa isang tensyosong paghinto. Pagsapit ng huling bahagi ng year 2018, malinaw na ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ipinagtapat ni Kelsey sa mga kaibigan na bihirang bumisita si Patrick at kaunti ang naibibigay na suporta. Pakiramdam niya ay siya lamang ang may pasa ng responsibilidad sa pagiging magulang. Pinaghinalaan din niyang maaaring may affair si Patrick sa isang dating nobya, isang alalahaning bumibigat sa kanyang kalooban kahit wala siyang konkretong ebidensya. Gayunpaman, hindi sumuko si Kelsey. Patuloy siyang nagplano para sa hinaharap at umaasang magbabago ang lahat. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa mga wedding dress at mga nalalapit na kaganapan. Naghanda siya para sa mga pista opisyal, determinadong magbigay ng normal na kapaligiran para sa kanyang anak. Noong umaga ng Thanksgiving, nakausap ni Kelsey sa telepono ang inang si Cheryl. Katulad pa rin siya ng dati, kalmado, masigla, at nakatuon sa mga gagawin sa araw na iyon. Binanggit niya ang pagbe-bake ng cinnamon rolls at paghahanda ng hapunan. Walang anumang palatandaan ng pagkabahala o problema. Kinahapunan, nag-grocery si Kelsey sa Safeway malapit sa kanyang bahay. Kinumpirma ng surveillance cameras ang kanyang presensya. Ang huling mga larawang kuha sa kanya na buhay pa. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala siya ng mga text message tungkol sa pagkain para sa Thanksgiving. Kabilang ang mensahe kay Patrick tungkol sa kamote para sa casserole. Ipinahihiwatig ng mga mensaheng iyon na inaasahan niyang sasama ito sa hapunan. Pagkatapos noon, tumigil ang lahat ng komunikasyon. Hindi na dumating si Kelsey sa anumang pagtitipon para sa Thanksgiving. Hindi na rin siya muling nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw sa katahimikan. Habang ang Thanksgiving ay naging December, ang pag-aalala ni Cheryl ay nauwi sa takot. Hindi pangkaraniwan sa kanyang anak ang hindi magparamdam ng ganoon katagal.
Disyembre 2, 2018, nakipag-ugnayan siya sa lokal na pulisya at humiling ng welfare check sa bahay ni Kelsey. Pagdating ng mga opisyal, nakita nilang nakaparada ang kotse ni Kelsey sa labas. Sa loob ng townhouse, walang halatang senyales ng kaguluhan. May pagkain pa sa kitchen counter, may mga hugasing na iwan, at naroon pa ang kanyang mga personal na gamit. Hindi nagalaw ang kanyang mga damit at bag. Gayunpaman, nawawala ang kanyang cellphone at wallet. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok at walang agarang ebidensya ng karahasan. Sa una, walang malinaw na indikasyon ng foul play ang mga pulis, ngunit dahil sa mga pangyayari, nagsampa sila ng ulat ng nawawalang tao. Ipinakalat ang impormasyon tungkol kay Kelsey at opisyal nang sinimulan ang paghahanap. Agad ding kinausap ng mga investigador si Patrick Frazee. Ang kanyang paliwanag ay nagtaas kaagad ng mga pagdududa. Sinabi ni Patrick sa mga pulis na tinapos umano ni Kelsey ang kanilang relasyon isang araw bago ang Thanksgiving. Ayon sa kanya, nagkasundo raw silang mag-co-parent sa kanilang anak at maghiwalay ng landas. Sinabi rin niyang noong araw ng Thanksgiving, sandali silang nagkita sa isang iskinita upang iabot ni Kelsey si Kay. Iyon na raw ang huling beses na nakita niya ito. Iminungkahi pa ni Patrick na kusang loob umanong umalis si Kelsey. Inilarawan niya ito bilang emosyonal na hindi matatag. Ipinahiwatig niyang ito raw ay may pinagdadaanang depresyon, posibleng pag-abuso sa bawal na gamot, at may posibilidad pang nagparehab o sinaktan ang sarili. Para sa pamilya at mga kaibigan ni Kelsey Bereth, hindi ka panipaniwala ang mga pahayag na iyon. Kilala nila ang pagkatao nito. Siya ay mapagmahal at maalagang ina, walang kasaysayan ng pag-abuso sa bawal na gamot, at walang palatandaan ng pag-iisip ng pagpapakamatay. Hinding-hindi niya iiwan ang kanyang anak nang walang babala. Habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabuwag ang kwento ni Patrick Frazee. Iniulat ng employer ni Kelsey na nakatanggap sila ng text message mula sa kanyang telepono noong Nobyembre 25, nagsasabing magli-leave siya ng 1 linggo. Iba ang tono ng mensahe at hindi kahawig ng karaniwang paraan ng pakikipag-usap ni Kelsey. Mas nakababahala pa, ipinakita ng cellphone records na ang telepono ni Kelsey ay nagpiping malapit sa Gooding, Idaho, halos 800 miles mula sa kanyang bahay. Wala namang kilalang dahilan si Kelsey upang pumunta roon. Habang tumitindi ang coverage ng media, nagsagawa ng mga vigil sa iba't ibang estado. Gumawa rin ng Facebook page para sa paghahanap kay Kelsey at nakakuha ng pambansang atensyon ng kaso. Ang dating tila simpleng pagkawala ay mabilis na nagiging mas madilim na pangyayari. Hindi kumbinsido sa unang pagsusuri ng pulisya, nagpasya si Cheryl at ang kapatid ni Kelsey na silipin mismo ang townhouse. Pagpasok pa lamang nila, may kakaiba na silang naramdaman. Nakahay ang init sa loob ng bahay na parang nakakasakal ang pakiramdam. Ang mga cinnamon roll na ibinake ni Kelsey noong umaga ay naroon pa rin at hindi nagalaw. Ang refrigerator ay mukhang bagong punas na may halatang bakas ng paglilinis. Sa banyo, may napansin si Clint na nagpatigil sa kanya. May tila dugo sa toilet. Agad nilang tinawagan ang mga investigador at humiling ng mas masusing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, bumalik ang mga pulis dala ang forensic tools, kabilang ang luminol at mga cadaver dogs. Ang kanilang natuklasan ay nagpabago sa lahat. May bakas ng dugo sa buong bahay. Sa mga dingding, appliances, furnitures, at sahig. Kinumpirma ng DNA testing na ang dugo ay kay Kelsey Bereth. Wala nang duda. Hindi kusang umalis si Kelsey. Siya ay marahas na inatake sa loob mismo ng kanyang tahanan. Opisyal na binago ang kaso mula sa nawawalang tao tungo sa isang homicide. At habang dumarami ang ebidensya, isang tao ang nasa sentro ng lahat. Nang makumpirma ng mga investigador na kumalat ang dugo ni Kelsey sa buong bahay, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng kaso. Hindi na ito tanong kung saan siya napunta, kundi kung ano ang ginawa sa kanya. Dahil walang senyales ng sapilitang pagpasok, ipinahihiwatig nito na kusang pinapasok ni Kelsey ang kanyang attacker. Para sa mga detectives, agad nitong pinaliit ang listahan sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Mabilis na napunta ang atensyon kay Patrick Frazee. Ang kilos ni Patrick matapos mawala si Kelsey ay lalo pang nagdulot ng hinala.
Hindi siya dumalo sa mga vigil, hindi siya nanawagan sa publiko para sa ligtas na pagbabalik ni Kelsey, at walang nakitang pagsisikap mula sa kanya na tumulong sa paghahanap. Hindi rin tugma ang kanyang mga pahayag sa pulisya at ang ilan ay napatunayang mali dahil sa surveillance footage na nagpapakita sa kanya na pumapasok at lumalabas sa bahay ni Kelsey noong araw na ito ay nawala. Nagbigay pa ng mas malinaw na larawan ang cellphone data. Ipinakita ng records na ang telepono ni Patrick at ni Kelsey ay konektado sa parehong cell towers sa loob ng ilang oras matapos sabihin ni Patrick na iyon na ang huling pagkikita nila. Taliwas ito sa kanyang kwento na saglit lang silang nagkita sa isang eskinita. Ngayon, alam na ng mga investigador na nasa loob si Patrick ng bahay ni Kelsey noong araw ng Thanksgiving. Habang lumalawak ang pagsusuri ng mga detectives, may isa pang pangalan ang lumitaw, si Crystal Lee Kenny, isang nurse mula sa Idaho. Paulit-ulit na lumilitaw ang kanyang numero sa call logs ni Patrick. Nang tanungin, una niyang itinanggi na may malalim silang relasyon at sinabing magkaibigan lamang silang nag-uusap tungkol sa mga kabayo. Ngunit iba ang ipinakita ng ebidensya. Natuklasan sa mas masusing investigasyon na may on and off na romantikong relasyon sina Crystal at Patrick sa loob ng mahigit isang dekada. Kamakailan lamang ay nagdiborsyo si Crystal at mas lumalim ang kanilang relasyon noong panahong iyon. Mas kritikal pa, ang mga misteryosong text message mula sa telepono ni Kelsey matapos ang kanyang pagkawala ay natunton sa mga cell towers malapit sa bahay ni Crystal sa Idaho. Naging malinaw na ang telepono ni Kelsey ay hindi basta napunta sa Idaho. May taong nagdala nito roon. Sa ilalim ng tumitinding pressure, isang kaibigan ni Crystal ang lumapit sa pulisya at nagbahagi ng nakakagulat na pag-amin. Ayon sa kanya, sinabi ni Crystal na minsang sinabi ni Patrick, "Kailangan mong asikasuhin ang nanay ng anak ko." Ipinakahulugan ito bilang utos na patayin si Kelsey. Binago nito ang lahat. Muling hinarap ng mga investigador si Crystal, dala ang ebidensya, phone records, surveillance footage, at mga pahayag ng saksi. Sa harap ng katotohanan, bumigay si Crystal. Inamin niyang paulit-ulit siyang hiniling ni Patrick na iligpit si Kelsey. Kasama sa mga plano ang paglalagay ng lason sa kape o pagpalo hanggang mamatay. Nang magatubili si Crystal, si Patrick na mismo ang nagpasyang gawin ang krimen. Pumayag si Crystal na makipagtulungan sa mga awtoridad kapalit ng plea deal. Aamin siya sa kasong tampering with evidence, isang mas magaang kaso, at tetestigo laban kay Patrick. Ang kanyang isiniwalat ay nakakakilabot. Ayon kay Crystal Lee Kenny, noong araw ng Thanksgiving, pumasok si Patrick Frazee sa bahay ni Kelsey Barrett sa kunwaring layuning makipag-ayos. Pagkapasok niya, tinakpan niya ang mga mata ni Kelsey at sinabihang amuyin ang mga mababangong kandila. Ginawang isang malupit na panlilin lang ang sandaling iyon. Habang abala si Kelsey, kumuha si Patrick ng baseball bat at sinimulan siyang hampasin. Nasa ibang silid ang kanyang 1-year-old na anak. Nakiusap si Kelsey na tumigil siya. Ayon sa huling pag-amin ni Patrick, ang kanyang huling mga salita ay, "Please stop." Hinampas niya ito hanggang sa mamatay at ilang ngipin pa ang natanggal sa proseso. Matapos ang pagpatay, umalis si Patrick sa bahay kasama ang kanyang anak at pumunta sa Walmart upang bumili ng gasolina. Bumalik siya kalaunan at tinawagan ang kanyang ina at si Crystal. Nang matanggap ni Crystal ang tawag, agad niyang naunawaan na ang ibig sabihin ng paglilinis ay ang pagbura ng ebidensya ng pagpatay. Nagmaneho si Crystal nang mahigit 13 oras magdamag mula Idaho patungong Colorado. Dala ang mga guwantes, bleach at mga panlinis. Pagdating niya, nakita niyang may dugo sa buong bahay, sa mga dingding, appliances, furnitures at sahig. Ilang oras niyang kinuskos ang pinangyarihan, pinunasan ng kalan, dishwasher at maging ang baking pan ng cinnamon rolls na inihanda ni Kelsey noong umaga. Inutusan siya ni Patrick na hanapin ang mga nawawalang ngipin ni Kelsey. Magkasama nilang inilipat ang bangkay ni Kelsey na nakaselyo sa isang itim na plastic tote patungo sa isang liblib na lugar na kilala bilang Nash Ranch. Kalaunan, inilipat nila ang tote sa ari-arian ni Patrick sa Florissant. Doon, inilagay nila ito sa isang malaking metal na palanggana ng tubig, binuhusan ng gasolina at motor oil, saka sinunog. Inamin ni Crystal na itinapon niya ang Bible ni Kelsey at ilan sa mga laruan ng anak nito sa apoy.
ang ina ni Patrick na si Sheila Frazee, ay naroon sa ari-arian noong gabing iyon. Ayon kay Crystal, nakatayo si Sheila sa porch at pinanood ang pagliyab ng apoy. Kalaunan ay ginamit ni Sheila ang kanyang karapatang tumangging tumestigo sa ilalim ng Fifth Amendment at hindi na siya sinampahan ng kaso. Matapos masira ang katawan, dinala ni Crystal pabalik sa Idaho ang cellphone at baril ni Kelsey. Gamit ang telepono, nagpadala siya ng mga mensahe kay Patrick, sa employer ni Kelsey, at maging sa ina ni Kelsey upang palabasing buhay pa ito at kusang nawawala. Kalaunan, sinira rin ang telepono. Sa kabila ng malawakang paglilinis, nagkamali si Patrick. Nakuhanan siya ng surveillance footage na pumapasok at lumalabas sa bahay ni Kelsey ng 11 beses sa araw ng pagpatay. Tumpak ding naitala ng cellphone data ang kanyang mga galaw. Hindi na mapasusubalian ang timeline. Noong December 21, 2018, wala pang isang buwan mula nang maiulat na nawawala si Kelsey, inaresto si Patrick Frazee. Kinasuhan siya ng first-degree murder, solicitation to commit murder, at maraming bilang ng tampering with evidence. Tumanggi siyang umamin sa lahat ng paratang. Mabilis na umusad ang kaso patungo sa paglilitis. Oktubre 20, nagsimula ang paglilitis kay Patrick. Ipinagbawal ang mga kamera sa korte at pinaigting ang seguridad. Narinig ng hurado ang testimonya ni Crystal Lee Kenny, mga forensic experts, mga investigador, at maging ang dating kasamang preso ni Patrick. Ipinahayag ng huli na nagsulat si Patrick ng mga mensahe sa toilet paper na humihingi ng tulong upang patayin ang mga saksi, kabilang si Crystal at ang ina ni Kelsey. Iniharap ng prosekusyon ang isang detalyadong timeline na sinusuportahan ng digital evidence, surveillance footage, at testimonya ni Crystal. Kahit hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Kelsey, napakalakas ng circumstantial at forensic evidence. Matapos ang mahigit 2.5 oras ng deliberasyon, nagbalik ang hurado ng nagkakaisang hatol. Napatunayang guilty si Patrick Frazee sa lahat ng kaso. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol, dagdag pa ang 156 years para sa solicitation to commit murder at tampering with a body. Inilarawan ng hukom ang kanyang ginawa bilang mabagsik, walang saysay, at walang paliwanag, at sinabing tinrato niya ang bangkay ni Kelsey na parang basura. Pinili ng pamilya ni Kelsey na huwag ituloy ang parusang kamatayan. Kalaunan, sinabi ng kanyang ina na naniniwala sila sa pagpapatawad at ipinaubaya na nila sa Diyos ang kapalaran ni Patrick. Si Crystal Lee Kenny ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong para sa tampering with evidence, ngunit mas maikli ang kanyang aktwal na pagsisilbi at pinalaya siya ng mas maaga. Nagdulot ng galit ang sentensyang ito, kabilang ang kritisismo mula sa district attorney na tinawag ang plea deal na pakikipagkasundo sa demonyo, ngunit kinilalang kinakailangan iyon upang matiyak ang pagkakakulong ni Patrick. Wala ni isang bahagi ng katawan ni Kelsey Barrett ang kailanman natagpuan. Sa Woodland Park, nagkaisa ang komunidad upang ayusin ang nasirang bahay ni Kelsey. Tumangging hayaan itong manatiling simbolo ng karahasan. Nagboluntaryo ang mga tao upang kumpunihin at muling itayo ito, at kalaunan ay inihanda para muling maibenta, umaasang maibalik ang kahit kaunting kapayapaan. Ngunit para sa pamilya ni Kelsey, permanente ang pagkawala. Lalaking hindi nakikilala ang kanyang ina ng kanyang anak, na may mga kwento na lamang tungkol sa babaeng nagmahal sa kanya ng buong puso at hindi tumigil sa pakikipaglaban para sa kanyang kinabukasan. Ang kasong ito ay nananatiling malungkot na paalala kung paano nagiging nakamamatay ang kontrol, selos at pakiramdam ng karapatan kapag nahaluan ng manipulasyon at galit. Ginawa ni Kelsey Barrett ang lahat ng tama. Minahal niya ang kanyang anak, nagsumikap at naghangad ng mas magandang buhay. Dahil dito, pinatay siya ng taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Nakamit ang hustisya sa korte, ngunit ang pinsalang iniwan nito ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig, paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.